Alam niyo po mga kapatid, hindi pa po nanay ang tawag sa akin noon ng mundo ng showbiz. Sila yung mga una kong anak-anakan, kaya tita ang tawag nila sa akin. Sila yung Correct. una. Siya po ay produkto of course ng hindi kalimot-limot na pambatang programang Kaluskos Musmos, di ba Myla? Yes. Yes. Anak, I nakikita know. kita I pa want to kayo. hug you also. Hi, Oo. Romel. Hello, Ayan. Miss Myla. Welcome to Christopher Minute. Hi, thank you. Nung concert ni Gabby Concepcion at ni Sharon Cuneta, napanood ko yung video mo. Siyempre, kasama ka sa mga pelikula ng dating magkarelasyon. Ang tanong ko, yung mga kasama mo ba, mga kagrupo mo sa Kaluskos, nagkikita-kita pa ba kayo? Nagkaka-reunion ba kayo? Yes, in fact, si Sharon Manabat, yung isa sa cast ng Kaluskos Musmos, nakatira na siya sa Seattle. Uuwi siya itong weekend na to. Tapos magkikita kami sa bahay ni Hero. So may reunion kami. Si Mayor Bistek, nagkikita kayo? Yes, pumupunta siya sa pag available siya, nandun siya sa reunion namin. Nagkikita-kita kami. Anak, isa-isahin nga natin. Si J-Boy ba? Kasamahan nyo? Yes! Si J-Boy, siya yung tumatawag sa akin ng boba, di ba? Tapos si Sharon, kami yung barka-barkada noon eh. Tapos si Princess, si Ronald Daggio, si Hero, si Herbert, si madami eh. Ang dami nyo nga sa Kaluskos. Si Reb, of course. Si Reb. Ayan. Si Siegfried, anak ni Tita Marisa. Tapos, paano mo nagagawa, Myla, yung kaibigang matalik ka ni Sharon Cuneta? Kaibigang matalik ka rin ni Maricel Soriano. Paano yon? Paano mo binabalanse yung emosyon? Oo, wala ganun si Romel. Wala namang problema. Si Maria kami nagkikita kasi kakatapos lang namin ng In His Mother's Eyes. So, tsaka madalas kami magkita kasi lagi din sila magkasama ni Tita Tang. Naalala mo? Tang Adriano! Of si course. Lydia! Oo. Nako, makasaysayang Tang. Makasaysayan ang ating mga nakaraan, Tita Christy. Diba? Marami kami pinagdaanan, Romel. Grabe. Ako, Romel, kung alam mo lang, mga emosyon na kulang nga isang gabi. Hindi ko nalalagyan ng apelyido, pero may namimiss pa akong isang kaibigan natin. Nagkikita pa kayo ni Dory? Si Doris? Si Doris. Si Doris, nandun na sa Amerika ngayon, nagbabakasyon. Nagkikita kami. Uy, pakiyakap mo ako sa kanya ha, pag nagkita yes. kayo. Busy yun sa trabaho niya eh. Oo, ayan. Romel, umpisa na natin. Malapit na magtapos ang nag-aapoy na damdamin, di ba? Gaano kahalaga sa'yo itong serye na ito, Myla? Tita Christy, itong itong in-offer sa akin itong role na to na Victoria Buencamino. I did not realize na na talagang mahaba ang lalakbayin ng character ni Victoria Buencamino. Tsaka such a strong character. At tsaka tsaka hindi ko akalain na ganun pala siya yung ang lalim ng hugot. Mabigat ang role. Mabigat. Dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, nagkasangay-sangay yung mga nangyari. Parang yun na yung yung revenge niya eh dun sa mga characters, kaya kailangan niyang gusto niya maghigante. Sabi ko, sana walang taong ganito talaga sa tunay na buhay. Pero kailangan sa istorya, no, Myla? Yes. Alam mo yung ito ang isa sa mga unang kolaborasyon ng ABS-CBN at TV5. Di ba nagkaroon pa kayo ng parang Thanksgiving appreciation party ng Signal at saka ng TV5? Bahagi ka na namin, kapatid ka na namin talaga. I know. Nandun sila, nandun sila, yung mga bosses ng Channel 5. Tama. Nandun sila. They're so nice. Alam mo, Romel, I feel honored talaga that I was given this role. Alam mo, Romel, pag sanay mag-Amerika o mag-abroad ang mga artista o kahit sino, yung I know, hindi nawawala yon. I know.
I know. I know, di ba? Taga-Amerika eh. Oo. Sabi ni Marie Supermasyon Espiritu, Nay, gustong-gusto ko po si Myla Gumila since kalusmus-musmus days pa. One of the best, sabi ni Marie Chu. Ay, salamat, Ayan. Marichu. Thank you. Oo, ayan. Naku po, Nay, sinusubaybayan ko po yan. Ang husay po niyang maging kontrabida. Sabi naman ni Lulu Malig ng Rainbow Hills sa San Francisco, California. Anak, napakalayo ng naaabot natin ngayon. Correct. Lulu Wow! Malig, paki-shoutout mo si Lulu Malig. Mhm. Dapat pala Okay. sinabihan ko yung mga kaibigan ko at hindi sila natulog eh, no? Oo. Mga kaibigan ko sa Amerika. Eto naman, may ang pamangkin ko talagang tutok na tutok sa'yo mula nung bata ka pa. Si Rene De Leon naman. Anong ospital, Rene, sa San Francisco? Stanford Hospital. Stanford. Nurse siya doon. Oh. Hi, Ate Tengol, girly. Ay, tara. Pa-shoutout po kay Myla. Gustong-gusto kong artista. Maganda na magaling pa. Dapat siya ang binibigyan ng mga projects. Sabi ni Rene De Leon. Salamat, Rene. Rene, taga-Amerika din ako. Taga-San Francisco ako. San Jose Dati sila, ako nakatira Myla. dyan eh. Saan ka, anak? Saan ka? Sa Crystal Springs. Malapit lang ako sa airport. Okay. Ayan. Malapit sa airport. Kaya nga, I know, di ba? San Bruno. San Bruno. Ayan, San Yes. Dimas, San Bruno, Bay Area yan, di ba? Yes. Okay. Ang ganda pa rin ni Myla. Parang nakikita ko pa rin ang younger Delia Razon sa beauty niya. Sabi ni Tita Julie Paras. Thank you. Thank you. Diba? Ganda-ganda yung Tita Delia. Gosh. Kamukha mo. Kahawig mo talaga. Kahawig mo. Thank you. Ay, naku, hindi pa rin po nagbabago si Myla Gumila na napakaganda pa rin. Hindi ko siya malilimutan since kalusmus days niya. Sabi ni Tita Nene Olanday. Romel, katanungan. Ay, Miss Myla, hello po. Fan po ako nyo. Ay, Big fan salamat, po nyo Romel. ako. Ang True. tanong ko lang po, ang dami yung kasabayan dati pa, pero ang ilan ay nangawala na. Kayo Marami, po ay Romel. Marami. maraming nangawala na. Ikaw na lang po ang amin nakita. Ano po ang sekreto ninyo na Alam mo, nakatutuwa? Romel, kasi akala ng mga tao na nag-umpisa ako sa Kaluskus Musmos. Actually, hindi. Nag-umpisa ako ng 5 years old. Di ba, Tita Christy? Tama. Nag-umpisa ako ng 5 years old. Sa ABS-CBN, in fact, yung building ngayon, yung original building, doon ako nag-umpisa. Tapos, pero sa television, ang kasabay ko talaga, si Maria at si Cookie, si Snooki. Kasi si Snooki nag-umpisa, I believe, 4 years old. Tama. And she's younger than us eh. Mas bata si... Father. Mas younger si Cookie sa amin ni Maria eh. Si Maria nag-umpisa ng 6 years old, I believe. I started at 5 years old. So kami talaga yung magkakasabay. Pero at that time, nag-aaral din ako, so hindi naman din ako talaga pinapayagan masyado lumabas-labas. So nag-stick lang ako sa television. Yung mga taping na pang weekends lang, yung mga ganon. Anak, paano yun? Hindi ba yung may tinatawag tayo na awkward age? Nawawala pa mga artista, babalik ka pa tunay na teenager na. Ba't sa iyo hindi nangyari yun? Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy. Salamat naman kaila Tito Boy Desena. Naalala mo si Tito Boy Desena? Tito Boy Desena, oo. Naalala si Tito Boy eh. Coverer manager. Oo, lagi niya hindi niya ako nakakalimutan pag kailangan ng guesting anak ng mga batikang artista. Naaalala niya ako. So pag pwede sa schedule, pag weekend, walang pasok, yun, nakakapag-taping ako. Tapos dumating ang Kaluskus Musmos. Hindi, nagpitik bulag pa pala ako, tita. Pitik bulag muna bago Kaluskus. Channel 4. Oo, kasi doon kami magkasama ni Roderick. I was 7 years old. I was 7. And Dick, huwag ka mag-deny, 12 years old ka na. True! So, 12 years old si Dick. Anyway, doon ako nag-upisa, si Dondon Nakar, si Greg Zamora, si Roderick, at saka ako. Directed by Mario J. De Los Reyes. Yes.
At Myla, First directorial niya yun. Ipaalala ko sa iyo, Myla. Si Tom Andrales yung writer namin. Yes, si Tom. At ipapaalala ko sa iyo, si Tito Boy Desena ay taga Pasay City. Tandaan mo yan. Di ba, si Tito Boy? Yes. Mukhang may mga may mga jokes. May mga personal jokes. Romel, nung araw, yung discoverer, talent coordinator, promoter, ganun ang tawag sa kanila. Ay, isa lang talaga yun. Sila yun. At sabi ni Rene De Leon, naku, 40 minutes drive lang from San Jose ang San Bruno. Sana ma-meet kita dito. Babalik ka pa ba ng Sanfo, anak? Pabalik-balik ako, dumadalaw ako. Siguro mga, if not end of Feb, siguro March, nandun ako. Ay, bibigay ko sa'yo number ng pamangkin ko, ha? Sige. Tawagan ko sila. I-Facebook, message mo ako sa sa Messenger pala. I-add mo ako sa Facebook para Myla Gumila lang. Myla Gumila. I have another account, but you can also send me a message there sa Maristela Noel Gumila. Ayun. Eto, sabi naman ni Dan Clavesillas, parang kailan lang po ang kalusmus-musmus siya napapanood ngayon, isa na siyang mahusay na character actress. Nakakatuwa. Ang ganda pa rin po ni Myla Gumila. Sabi ni Dan Clavesillas. Sabi ni Wating, ito galing London, itong message. Sabi ni Wating, I know Myla Gumila is a great actress noon pa man, beautiful and talented. You are a rare gem sa showbiz industry. Wow, grabe, nakakataba ng puso. Maraming salamat po. Alam mo, thank you, grabe, thank you. Itong ating mga OFW, mga kababayan po na matagal nang naninirahan, nagtatrabaho sa iba-ibang bansa, itong ganitong kwentuhan natin, kaligayahan na para sa kanila. Ay, talaga. Sila, oo. And remember, Tita Christy, I lived in the States also, di ba? So, matagal din ako nalayo sa bansa. Anak, pinagkaabalahan mo nung nasa Amerika ka? Sa Amerika, nag-aral ako, tapos nagtrabaho ako. Lahat nagtatrabaho doon, syempre, para kumita, di ba? Para makapagbayad ka ng apartment mo. True. Nagtrabaho ako sa isang hotel. So, naka-experience ako ng normal na buhay. Hindi katulad ng nag-comment nga si Sharon Cuneta. Sabi nga ni Sharon, nakakatawa, tawag ko pa sa kanya ng siya. Di ba? Siya. So anyway, sabi niya, I'm so fortunate now that I was able to have a normal life. Tama. Kasi naka-experience ako away from show business at tumira ako sa Amerika. At nakapag-aral ako kung ano yung gusto kong pag-aralan. Nakikita mo ba ang sarili mo, naiiwanan mo ang pagpipelikula at titira ka na sa ibang bansa? Hindi ko pa nakikita ngayon kasi parang ang feeling ko, ang tagal ko kasi nawala. So parang Tita Chrissy, parang I'm always starting again. Alam mo yon, yung gaya nung nawala ako ng 8 years na nandoon ako sa Amerika, tapos babalik na ako dito. Yung mga bata noon, hindi na naman nila ako kilala. Iba na yung generation. So yung mga nagtatrabaho sa mga malls, yung mga tindahan, restaurant, yung mga bata pa noon, nung bago ako umalis, lumaki na sila, so nagtatrabaho na sila sa hindi nila ako kilala. Pero okay lang. At least, pwede ka gumalaw ng kahit na anong gusto mo kasi hindi ka naman nila nare-recognize. Sumagot na ipamangkin kong si Rene De Leon. Request Dan, talagang pupuntahan kita and I'm willing to drive you around. Mababait ang pamangkin. Wow, Rene! Thank you so much, Rene. Mababait sila. Message mo ako agad, ha? Usap tayo. Balik tanaw sa kahapon. Masaya talaga dito sa CFM. Sabi ni Joe Florendo, isang napakagaling pong pintor na Pilipino. Totoo yan. Akala nyo po ang mga gusto lang napapanood ng ating mga televiewers at saka listeners na didinig. Yung mga ngayon, hindi po. Masaya silang nalalaman na eto pa rin sila ngayon, gaya ni Myla Gumila. Anak, nag-aapoy na damdamin. Kailan na ito? Tutukan natin, imbitahan natin sila. Yes, ito na lang po, ilang araw na lang. Ano bang araw ngayon? Wednesday? So, Wednesday, Thursday, Friday na lang.
So 3 araw na lang po. Ngayon, mapanoorin ninyo, tutukan ninyo mamaya, 3:15 sa Kapamilya Channel at saka sa TV5. Ayan. Mayla, mag-iingat ka palagi, anak, at isang araw magkukurus din ang landas natin. Magkita tayo. Nagplano kami ni Dick noon, dadalawin ka namin. Oo Sa show nga. ninyo, Romel. Oo. Sa showbiz Oo. namin, ha? Oo, Oo, kasi kinausap namin si OG. Sabi namin, tama. gusto namin dalawin si Tita Christy. Sabi nga ni Dick. Yan, maplanuhin natin, Tita.